Ang kaluskos ng plastik na supot na puno ng basura ang unang bumulabog sa katahimikan ng madaling araw. Hinila ito ni Kala mula sa maliit nilang kusina patungo sa kalsada. Pakiramdam niya ay bit-bit niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Huminto siya sandali, napapikit ng mariin, at pilit na itinago ang pagod sa likod ng isang pamilyar na ngiti. Ang nangiting iyon, ang tanging sandata niya laban sa mapanghusgang mundo. Ma, gising na ba kayo? Isang maliit na boses ang gumambala sa kanyang pagmumuni-muni. Si Ming, ang panganay sa kambal, nakatayo sa pintuan, kinukusot pa ang mga mata. Gising na anak, sagot ni Kala. Pilit pinasigla ang boses. Tara, mag-almusal na tayo bago pa tayo mahuli sa eskwelahan at trabaho. Mabilis siyang naghanda ng simpleng almusal. Pritong itlog, sinangag, at mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang tatlong bata. Si Ming na tahimik at mapagmasid, si Lena na masayahin at palatawa, at si Kaloy na malikot at bibo, habang masigla silang kumakain. Silang tatlo, ang kanyang buong mundo, ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa bawat umaga, sa kabila ng lahat ng sakit at kahihiyan. 4 na taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon, ang gabing nagpabago sa lahat. Isang gabing puno ng alak at kamalian na sinundan ng walang awang pagtatakwil ng pamilya ng lalaking minsan niyang minahal. Si Carlos, hindi ka karapat-dapat, ang paulit-ulit na salita sa kanyang isip. Mula noon, ipinangako niya sa sarili para lang sa mga anak. Wala ng pag-ibig, wala ng pangarap na mayaman. Ma, excited ako sa bago mong trabaho. Ani Lena, halos tumalon sa upuan. Pinilit ni Kala ang isang masiglang tawa. Sana maging okay, anak. Basta, pagbutihan niyo sa eskwelahan, ha? Ngayon ang unang araw niya bilang kasambahay sa mansyon ng sikat at misteryosong CEO, si Mr. Maze Alcantara. Habang papalapit ang taxi sa malaking gate na gawa sa bakal at may matatayog na pader, pakiramdam niya ay lumiliit siya. Ang mansyon ay parang isang kastilyong itinayo mula sa isang fairy tale, ngunit sa halip na mahika, pakiramdam niya ay mayroon itong sariling hiwaga at kalungkutan. Malawak ang hardin na may iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Ngunit walang kahit anong bakas ng mga bata na naglalaro o masayang boses na umaalingaw-ngaw. Magandang umaga po, bati niya sa matangkad na hardinero na nagbukas ng gate. Yumuko lang ito bilang tugon. Nang makapasok siya sa loob, sinalubong siya ni Aling Nena, ang punong kasambahay, isang babaeng may edad na at may mabait na ngiti. Ikaw pala si Kala, tama? Huwag kang mag-alala. Mabait si Sir Maze, tahimik lang talaga. Tahimik. Ang salitang iyon ay tila bumabagay sa buong kapaligiran. Ang malaking sala ay may matataas na kisame at eleganteng kasangkapan, ngunit walang init. Walang larawan ng pamilya, walang mga abubot na nagpapakita ng buhay. Tila isang museo na maingat na inayos, ngunit walang kaluluwa. Unang tungkulin niya ang paglilinis sa library. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga libro, napansin niya ang isang larawan sa gilid ng mesa. Nakatayo ito nakatalikod, tila ayaw ipakita ang nilalaman. May kuryosidad siyang umabot dito. Mr. Alcantara? Ani ni Kala nang marinig niya ang kaluskos sa likod niya. Bumagsak sa kanyang kamay ang larawan, bumaling siya, at nakita niya si Maze Alcantara, nakatayo sa pintuan, may seryosong tingin sa kanyang mga mata. Matangkad, nakasuot ng dekalidad na suit, at may bakas ng kalungkutan sa kanyang muka na kahit ang kanyang yaman ay hindi maitatago. Pasensya na po, sir. Hindi ko sinasadya. Bulong ni Kala. Pakiramdam niya ay nanlamig ang buong katawan. Ang larawan ng kasal ni Maze at isang magandang babae ay nakahandusay sa sahig. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa larawan patungo sa mukha ni Kala, at sa sandaling iyon,
Tila may isang hindi mabigkas na tanong sa kanyang mga mata. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mansyon. Ramdam ni Kala ang tingin ni Sir Maze kahit hindi niya ito direktang tinitignan. Ang insidente sa library ay nag-iwan ng marka at pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit sa harap ng CEO. Ngunit ang mga bata ang nagiging tulay. "Mama, tingnan mo. Ginawa to ni Tito Maze!" Sigaw ni Kaloy habang ipinapakita ang isang papel na may iginuhit na eroplano. Nasa hardin sila, naglalaro, at kasama nila si Sir Maze. Nakita ni Kala mula sa kusina ang eksena. Si Maze na laging seryoso at walang emosyon ay nakangiti habang kinakarga si Lena sa kanyang balikat. Si Ming naman ay tahimik na nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa eskwelahan. At si Maze ay nakikinig ng buong atensyon. Ang tawanan ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa hardin. Isang tunog na bihirang marinig sa mansyong yon. Nakaramdam si Kala ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Inggit, lungkot, o marahil isang pag-asa na hindi niya magawang aminin. Isang gabi, habang tinatapos ni Kala ang kanyang mga gawain, narinig niya ang malambing na tinig ni Kala na kumakanta ng isang lumang oyayi sa kanyang mga anak. Nakatayo siya sa labas ng kwarto ng mga bata, nakasandal sa pinto, pinagmamasdan ng eksena. Naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Ang boses ni Kala ay tila nagpapakalma sa mga ligaw na damdamin niya. Nakalimutan niya ang lahat ng kanyang problema, ang lahat ng sakit, habang pinanonood niya ang pagmamahal na ibinibigay ni Kala sa mga bata. Napansin niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi ni Kala at nagtaka siya kung ano ang dahilan. Kinabukasan, nang naghahanda si Kala ng kape ni Maze, nilapitan siya nito. "Kala," tawag niya. "Napansin kong masaya ang mga bata kapag kasama ako." "Opo, sir. Sobra po silang natutuwa sa inyo." Sagot ni Kala, yumuko ng bahagya. Hindi niya masalubong ang tingin ni Maze. May papa ba sila?" Diretsong tanong ni Maze. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Kala. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. "Wala na po, sir." Mahina niyang sagot. Pilit na pinipigilan ang pagluha. Hindi siya makapagpaliwanag. Hindi niya kayang balikan ang sakit na yon. Kailangan ko na pong asikasuhin ang iba pang gawain, sir." Mabilis siyang umalis. Iniwan si Maze na nagtataka at may bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Sa gitna ng lahat, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang mommy ni Sir Maze, bulong ni Aling Nena kay Kala, puno ng paggalang at takot. Si Mrs. Elena Alcantara, isang babaeng may matikas na tindig, nakasuot ng mamahaling damit at may mga matang tila may kakayahang bumasa ng bawat lihim. Nang makita niya si Kala, mula ulo hanggang paa ang kanyang tingin, puno ng pagduda at pagkasuklam. "Sino ang babaeng iyan, Maze?" Tanong niya sa kanyang anak, hindi man lang binigyan ng pansin si Kala. "Si Kala po, ma. Bago kong kasambahay." Sagot ni Maze, may bahid ng pagkairita sa kanyang boses. Walang salitang umakyat si Mrs. Elena sa hagdan at sumunod si Maze sa kanya, may pag-aalinlangan. Ngunit ang boses ng matandang babae, matalim at puno ng pagmamataas, ay narinig ni Kala mula sa ibaba, tumatagos sa katahimikan ng mansyon. "Anong nangyayari sa iyo, Maze? Bakit merong kang kasambahay na may 3 anak? Hindi mo ba naiintindihan ang magiging epekto niyan sa reputasyon natin? Sa reputasyon mo?" Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na tumagos sa puso ni Kala. Napakapit siya sa pader. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. At kasabay nito, ang isa pang salita ang narinig niya. Mas malinaw at mas masakit. "Sa trabaho na ito, Maze, hindi lang ikaw ang kasama. Kasama ang buong pangalan ng pamilya Alcantara. Alisin mo siya sa bahay na ito. Ngayon na." Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang suntok sa sikmura ni Maze.
Nakatayo siya sa harap ng matayog na bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang malawak na hardin. Ang imahe ni Kala na nakayuko at namumutla ay hindi maalis sa kanyang isip. Ang ideya na paalisin siya ay tila imposible. May kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan niya at ng mga bata at maging kay Kala. Hindi mo naiintindihan, kalmado niyang sinabi, pilit pinananatili ang pagiging profesional. Si Kala ay mahusay magtrabaho. Ang mga bata, ang mga di makulangan, ay nagdala ng buhay sa bahay na ito. Hindi mo nakikita kung gaano kasaya si Kaloy at Lena kapag kasama ko. Buhay? Maze, anak, kailangan mo ng isang disenteng asawa at pamilya. Hindi isang kasambahay na may 3 anak na walang ama. Halos pasigaw na sagot ni Mrs. Elena. Ang boses ay puno ng pagkabigo at pagmamataas. Ano ang iisipin ng mga tao? Isa ka ng Alcantara, Maze. Huwag mong sirain ang pangalan ng ating pamilya para sa isang... Ma, sapat na. Putol ni Maze. May diin sa kanyang boses. Bihira siyang nagtataas ng boses sa ina. Ngunit ngayon, kailangan niyang panindigan ang desisyon niya. Hindi ko siya sisantihin. Hindi ko sila sisantihin. At wala kang karapatang sabihin ng iyon tungkol kay Kala. Siya ay isang mabuting ina. Tiningnan siya ng kanyang ina ng matalim. Tila sinusuri kung seryoso siya. Hindi pa tayo tapos dito, Maze. Babala niya bago umalis ng padabog. Narinig ni Kala ang buong usapan. Nakatayo siya sa likod ng pintuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat salita ni Mrs. Elena ay tila nagpapabalik sa kanya sa nakaraan, sa mga panahong hinusgahan at itinaboy siya. Ngunit ang pagtatanggol ni Maze, iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi niya inaasahan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang naglumiwanag sa kanyang puso, ngunit mabilis niya itong pinatay. Isang guni-guni lang, isang CEO na magtatanggol sa isang kasambahay? Imposible. Kinagabihan, hindi makatulog si Maze. Lumabas siya ng kanyang silid at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto ng mga bata. Nakita niya si Ming, Lena at Kaloy na mahimbing ang tulog. Pinagmamasdan niya ang kanilang mga inosenteng mukha at naramdaman niya ang isang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Isang init na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang kasal, isang kasal na puno ng pilit na ngiti at walang pagmamahal. Ang paghihiwalay na nag-iwan sa kanya ng lalong kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa pag-ibig. Ngunit ang 3 bata at si Kala, tila binigyan nila ng bagong kulay ang kanyang mundo. Nagsimulang maging mas matindi ang pagpapahirap ni Mrs. Elena kay Kala. Araw-araw, may bago siyang ipinag-uutos. Kala, linisin mo ang buong mansyon. Gusto ko, walang ni isang alikabok. O kaya naman, Kala, bakit ganyan ang pagkakaluto ng hapunan? Hindi ito ang nakasanayan ni Maze. Ang bawat salita ay may dalang pahiwatig. Isang pagpapaalala sa kanyang lugar. Isang hapon, habang naglilinis si Kala sa sala, nagring ang telepono ni Maze. Narinig niya ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Maze, bakit hindi mo pa rin sinisante ang babaeng yan? Sumusobra na siya. Sasabihin ko na lang sa mga kaibigan ko na hanapan ka ng mas disente. Saglit na natahimik si Maze. Pagkatapos, mahinahon, ngunit may diin niyang sinabi, "Ma-desisyon ko ito at wala akong balak baguhin ang isip ko. Hayaan mo na si Kala sa trabaho niya. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin." Narinig ni Kala ang usapan. Ang kanyang mga mata ay nanubig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa lungkot. May isang bahagi ng kanyang puso na nakaramdam ng isang munting pag-asa, isang munting kislap ng pagmamahal. Ngunit agad din niya itong sinaway. Delikado, nagpatuloy ang mga pagsubok. Isang araw, pagkatapos ng isang serye ng pang-iinis mula kay Mrs. Elena, pakiramdam ni Kala ay pagod na siya. Dumating ang punto na hindi na niya kinaya. Kailangan niyang umalis.
Pinuntahan niya si Maze sa kanyang opisina. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigilan ang nanginginig niyang boses. "Sir, siguro po dapat na akong mag-resign," sabi niya, habang nakayuko ang kanyang ulo. "Ayoko na pong maging dahilan ng gulo sa pamilya niyo. Hindi ko na po kaya." Nagulat si Maze. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ang ideya na mawawala si Kala at ang mga bata ay biglang bumalot sa kanya ng isang malamig na takot. Isang takot na hindi niya maintindihan, ngunit kailangan niyang pigilan. Hindi pa siya handang mawala sila sa kanyang buhay. Ang mga salita ni Kala ay tila tumusok sa puso ni Maze. Hindi niya inaasahan ang desisyong ito. Ngunit bago pa siya makasagot, may isang bagay sa mga mata ni Kala ang pumigil sa kanya. Hindi lang ito pagod, kundi matinding kalungkutan at takot. Ang takot na muling mahusgahan, ang takot na muling masaktan. "Huwag, Kala." Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Maze. Nilapitan niya si Kala at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kala ang init ng presensya nito. "Huwag kang umalis. Hindi ka nagiging problema. Ang nanay ko lang. Siya ang may problema. Pangako, poprotektahan kita at ang mga bata. Manatili ka lang." Ang mga salitang yon ay parang baluti na biglang bumalot kay Kala. Isang pangako mula sa isang lalaking kinatatakutan niya noon, ngayon ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Tumango siya, naramdaman ang isang munting pag-asa na lumitaw sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Mula noon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa mansyon. Mas madalas nang kasama ni Maze ang mga bata. Isang hapon, nakita ni Kala si Maze na kinukumpuni ang laruan ni Ming na nasira. May pasensya itong tinuturo sa bata kung paano muling buuin ang maliit na robot. Pagkatapos, umupo siya kasama si Lena. Binabasahan ito ng isang kwentong pambata. Ang boses niya ay malambing at puno ng emosyon. Isang bagay na hindi kailanman inakala ni Kala na maririnig mula sa seryosong CEO. Nang gabing iyon, pinagtatawanan nila si Kaloy habang ginuguhit nito ang isang nakakatawang muka sa kanyang sketchpad. At si Maze ay nakisali. Iginuhit din ang kanyang sariling bersyon ng nakakatawang mukha. Ito ang mga larawan ng pamilya na hindi niya naranasan. Isang pangarap na tila ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng hugis kahit sa mga mata lang ng kanyang mga anak. Isang araw, bumalik si Maze mula sa isang business trip. May dala siyang malaking bag para sa inyong tatlo, sabi niya sa mga bata. Inilabas ang mga laruan at matatamis. Ang mga bata ay halos tumalon sa tuwa. Pagkatapos, nilingon niya si Kala. "At para sa iyo, Kala, salamat sa pag-aalaga sa kanila habang wala ako." Inabot niya ang isang maliit na paper bag. Nagulat si Kala nang makita ang isang magandang clip ng buhok na may disenyong bulaklak. Simple, ngunit may kakaibang ganda. Isang regalo. Ang kanyang pisngi ay namula. "Salamat po, sir." "Wala iyon. Maliit na bagay lang." Ngiti ni Maze, ang nangiting bihira niyang ipinakita. Ngunit ngayon ay may init at sinseridad. Kinabukasan, naramdaman ni Maze ang bahagyang lagnat. Nabalitaan ito ni Kala. Walang pag-aalinlangan siyang nagluto ng mainit na lugaw at naghanda ng gamot. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ni Maze na natutulog pa. Nilagay niya ang mangkok ng lugaw sa side table at inayos ang kumot nito. Sa sandaling iyon, nagising si Maze. "Kala, bakit ka nandito?" Gulat niyang tanong. Ang boses ay bahagyang paos. "Nilagnat po kayo, sir. Naghanda po ako ng lugaw at gamot." Sagot ni Kala, nakayuko. Ngumiti si Maze. "Salamat, Kala. Hindi mo kailangang gawin ito." "Tungkulin ko po, sir." Mahina niyang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, habang inaalagaan niya si Maze, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pag-aalala na higit pa sa tungkulin ng isang kasambahay. Habang naglilinis si Kala sa kwarto ni Maze,
Napansin niya muli ang nakatalikod na larawan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na ito hinawakan. Ngunit sa isang gilid ng kanyang mesa, mayroong isang maliit na framed picture. Larawan ni Maze kasama ang isang magandang babae, nakangiti. Ang asawa niya noon. Narinig niya sa mga kasamahan na masakit daw ang paghihiwalay nila. Tinitigan niya ang mukha ni Maze sa larawan. May bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Kahit noon, hindi na siya isang CEO na walang pakialam. Hindi na siya malamig. Unti-unti, nakikita niya ang isang taong may puso, isang taong may sariling sakit at kalungkutan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, naupo si Kala sa gilid ng kanyang kama. Hinawakan niya ang clip ng buhok na bigay ni Maze. Ito ay simple, ngunit may kakaibang bigat. Nagtanong siya sa sarili, karapat-dapat ba ako sa ganitong uri ng atensyon? Sa ganitong uri ng pag-asa? Natatakot siya. Natatakot siyang masaktan muli. Natatakot siyang magkamali. Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot, mayroong isang maliit na tinig na bumubulong. Paano kung biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone? Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Kamusta, Kala? Matagal na tayong hindi nagkikita. Ang boses ay malamig, pamilyar, at nagdulot ng isang matinding takot sa kanyang buong katawan. Mukhang masarap ang buhay mo ngayon, ha? Nagtatrabaho sa isang mayamang CEO. Tandaan mo, Kala, hindi mo maitatago ang lahat ng lihim mo, lalo na ang tungkol sa mga anak natin. Nabasag ang mundo ni Kala. Ang clip ng buhok ay nahulog sa sahig. Hindi nawala sa isip ni Maze ang insidente sa silid-aklatan ni ang narinig niyang pagtatanggol kay Kala sa kanyang ina. Higit sa lahat, ang mga salita ni Kala na nais niyang magbitiw ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanya. Nasanay na siya sa presensya niya at ng mga bata. Ang kanilang ingay at tawanan ay nagpuno ng dating tahimik niyang mansyon. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napansin niya ang kakaibang pag-aalala sa mukha ni Kala. Madalas itong nakatingin sa kanyang cellphone. May bakas ng takot sa mga mata at minsan ay napapansin niyang bigla na lang itong nagiging tahimik, nawawala sa sarili. Kala, ayos ka lang ba? Tanong ni Maze isang umaga habang naghahanda ito ng kanyang kape. Napansin niyang nanginginig ang mga kamay nito. Mabilis na ibinaling ni Kala ang kanyang tingin, pilit nang ngumiti. Ayos lang po, sir. May iniisip lang po. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Masyado itong pilit. Ang pag-aalala ni Maze ay lumalim. Hindi niya matiyak kung ano ang dahilan ng pagbabago ni Kala. Ngunit may kutob siyang may masama itong ibig sabihin. Hindi niya na nakayanan ang pag-aalala. Tahimik niyang tinawagan ang kanyang pribadong investigador. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Kala Di Makulangan. Utos niya. Lahat. Lalo na ang tungkol sa nakaraan niya bago siya dumating dito sa Manila at ang ama ng mga bata. Samantala, lumalaki ang takot ni Kala sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na nagriring ang kanyang cellphone at sa bawat tawag, nagbabanta ang boses ni Carlos. Huwag mong akalain na makakalimutan ko kayo, Kala. Alam kong mayaman ang pinagtatrabahuhan mo ngayon. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang sikreto mo. Ang mga mensahe ay puno ng pananakot at dahil dito, lalo siyang naging mailap at tahimik. Ni ayaw niyang makita ni Maze ang kanyang cellphone. Isang hapon, habang abala si Maze sa kanyang opisina, dumaan siya sa sala. Nakita niya si Kala na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. May bakas ng matinding takot sa kanyang mukha. Kala, may problema ba? Tanong ni Maze. Lumapit dito. Mabilis na napalingon si Kala. Nagulat. Wala po, sir. May nakita lang po akong pusa sa labas. Ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga mata
ay nagpapaalala sa isang inosenteng hayop na natatakot. Hindi ito tungkol sa pusa. Nag-aalangan si Maze, ngunit hinayaan na lang niya ito. Gayunpaman, ang insidenteng iyon ay lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa. May malalim na lihim si Kala, at anumang iyon, mukhang delikado. Kinabukasan araw ng linggo, nagpasya si Maze na samahan si Kala at ang mga bata sa parke. Nais niyang makita ang mga bata na naglalaro at umaasa siyang gagaan ng kalooban ni Kala. Naglalakad sila sa parke. Masaya ang mga bata. Tumatakbo at naglalaro. Ngunit biglang huminto si Kala. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Mama, bakit po?" tanong ni Ming. Bago pa makasagot si Kala, isang boses ang narinig nila. "Kala, matagal na kitang hinahanap." Napalingon si Maze, isang lalaking may matalim na tingin, nakasuot ng simpleng damit ngunit mayabang ang tindig, ang lumapit sa kanila. Si Kala ay namutla at agad niyang hinila ang mga bata papalapit sa kanya, tila pinoprotektahan. "Carlos, ano ang ginagawa mo dito?" Galit na bulong ni Kala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Bakit, Kala? Ikaw ba ang mayaman na kasama mo ngayon? Hindi ko akalain na makakahanap ka ng bago agad. Akala ko ba, mahal mo ako?" Tawa ni Carlos na nakatingin kay Maze ng may panunukso. "At ang mga bata, ang mga anak ko, kailangan ko ng pera, Kala. Kung hindi, kukunin ko ang mga bata. O kaya naman, ikukwento ko sa lahat kung sino talaga ang ama ng mga anak mo at kung ano ang ginawa mo noon." Nanginginig si Kala. "Huwag mong gagawin yan, Carlos. Wala kang karapatan." Hindi na nakatiis si Maze. Nilapitan niya si Carlos. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bahid ng galit. "Umalis ka. Ngayon na." "Sino ka ba sa tingin mo? Ang bagong ama ng mga bata? Hindi mo alam kung anong uri ng babae si Kala." Tawa ni Carlos, ngunit biglang nawala ang kanyang namngiti nang makita ang seryosong tingin ni Maze. Naramdaman niya ang matinding awtoridad. "Huling babala," malamig na sabi ni Maze. Tiningnan ni Carlos si Maze, pagkatapos ay kay Kala at sa mga bata. Sa huli, umalis din siya. Ngunit bago siya lumayo, binalingan niya si Kala nang may banta sa kanyang mga mata. "Hindi pa tayo tapos, Kala." Niyakap ni Kala ang mga bata, nanginginig. Pinagmamasdan ni Maze ang papalayo na figura ni Carlos. May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi siya malinaw na nakakita sa mukha ng lalaki. Ngunit ang takot ni Kala at ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng malalim na marka. May koneksyon ng lalaking iyon sa nakaraan ni Kala at iyon ay isang bagay na kailangan niyang alamin kaagad. Ang insidente sa parke ay nag-iwan ng matinding takot kay Kala. Muling bumalik ang kanyang bangungot at lalo siyang nag-alala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Gabi-gabi, hindi siya makatulog. Iniisip kung kailan muling susulpot si Carlos at anong masamang gagawin nito. Ang kanyang cellphone ay naging instrumento ng kanyang pagpapahirap. Sunod-sunod ang mga tawag at text ni Carlos. Nagbabanta, nagpaparamdam. "Kala, alam ko kung saan nag-aaral ang mga anak mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, sisiguraduhin kong magbabago ang buhay mo." Isang text ang nabasa niya. Halos ikahulog niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Paano niya haharapin ito? Paano niya poprotektahan ang mga bata? Sinubukan niyang itago ang kanyang takot mula kay Maze, ngunit napansin pa rin ito ng CEO. May pagkakataong nahuli niya si Kala na nakaupo sa sulok, tahimik na umiiyak. Ngunit tuwing tatanungin siya ni Maze, pilit niyang sinasabi na ayos lang siya, na pagod lang. Hindi niya masabi ang katotohanan. Natatakot na baka mawalan siya ng trabaho o mas masahol pa, mawala ang mga anak niya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, biglang umubo si Kaloy. Walang sino man ang nag-alala sa simula. Akala nila ay simpleng sipon lang.
Ngunit kinabukasan, lumala ang sitwasyon. Nagsimulang manghina si Kaloy at ang kanyang lagnat ay umakyat ng husto. Nagulantang si Kala nang makita ang bata na nanginginig at hirap huminga. "Kaloy! Anak!" Sigaw ni Kala. Halos masira ang kanyang boses sa takot. Agad niyang kinuha ang bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumakbo siya palabas ng kwarto, humihingi ng tulong. "Sir Maze! Sir Maze! Tulungan niyo po kami! Si Kaloy po!" Mabilis na lumabas si Maze mula sa kanyang opisina. Narinig ang sigaw ni Kala. Nang makita niya si Kaloy na halos mawalan ng malay, agad siyang kumilos. "Dali! Sa ospital!" Niyakap ni Kala si Kaloy ng mahigpit habang bumubuhos ang ulan sa labas. Si Maze ang nagmamaneho, mabilis ngunit maingat. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng matinding pag-aalala. Sa loob ng kotse, tanging ang hikbi ni Kala at ang hirap na paghinga ni Kaloy ang naririnig. Ang mundo ni Kala ay tila gumuho. "Panginoon, huwag niyo pong pabayaan ang anak ko." Paulit-ulit niyang bulong. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Kaloy sa emergency room. Si Kala at Maze ay magkasamang naghintay sa labas. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Kailangan po ng madali ang pagsasalin ng dugo ang bata. Mayroon siyang napakabihirang uri ng dugo at mabilis na bumababa ang kanyang platelet count. Paliwanag ng doktor. Nasa kritikal siyang kondisyon. Para bang sinaksak si Kala ng libong patalim. Napahagulgol siya, naramdaman ng matinding sakit at kawalan ng pag-asa. "Diyos ko, anak ko. Ako ang magdo-donate." Mabilis na sabi ni Maze, walang pag-aalinlangan. "Anong kailangan niyong gawin?" Tiningnan ng doktor si Maze. "Kailangan po naming kumuha ng blood sample ninyo para sa cross-matching at iba pang tests, sir. Pati na rin po sa inyo, ma'am." Baling niya kay Kala. Habang naghihintay sa resulta, magkatabi sina Kala at Maze sa upuan. Mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang kanilang pag-aalala para kay Kaloy ay nagtulak sa kanila na magkalapit. Sa sandaling iyon, walang CEO, walang kasambahay. 2 taong nagmamalasakit sa isang batang nangangailangan. Ilang minuto ang lumipas, na tila mga oras. Lumabas ang isang nurse. Ang kanyang mukha ay namutla. May hawak na folder. Lumapit siya sa doktor at may ibinulong. Biglang nanlaki ang mga mata ng doktor at ibinaling niya ang kanyang tingin kina Maze at Kala na may bakas ng pagkabigla at pagtataka. "Mr. Alcantara, Miss Dimaculangan," tawag ng nurse, ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan po kayong kausapin ng doktor. May isang napakabiglang impormasyon po tungkol sa relasyon ng dugo." Kumpleto na ang resulta ng DNA. Nagkatinginan sina Kala at Maze, ang kanilang mga puso ay sabay na bumilis. Ang mga salita ng nurse ay tila nagpahiwatig ng isang katotohanan na hindi nila kailanman inakala. Ano ang ibig sabihin nito? Anong relasyon ng dugo? Ang bawat tibok ng puso ni Maze ay tila isang tambol sa kanyang tenga habang papasok sila ni Kala sa opisina ng doktor. Ang mga salita ng nurse ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napakabiglang impormasyon, relasyon ng dugo, kumpleto na ang resulta ng DNA. Nakatingin siya kay Kala na namumutla at nanginginig. Ano ba talaga ang nangyayari? Umupo sila sa harap ng doktor na seryoso ang mukha at may hawak na ilang papeles. "Mr. Alcantara, Miss Dimaculangan," panimula ng doktor. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. "Ang resulta po ng inyong blood test para kay Kaloy ay nagpapakita ng perpektong pagtutugma sa inyo, Mr. Alcantara." Napatulala si Maze. Isang perpektong pagtutugma? Hindi yon karaniwan. Nagkatinginan sila ni Kala na ngayon ay mas lalong namutla. "Higit pa rito," patuloy ng doktor,
Ang isinagawa nating emergency DNA test na kinumpirma ang blood type compatibility ay nagpapakita ng napakababang posibilidad na hindi kayo magkadugo. Huminto ang doktor at tumingin ng diretso kay Maze. Mr. Alcantara, ikaw po ang biological father ng batang si Kaloy. Parang bumagsak ang buong mundo ni Maze. Nagulantang siya. Ama? Siya? Ngayon lang niya nakita si Kala na ganito. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla, kahihiyan, at isang hindi maipaliwanag na takot. Unti-unting gumulong ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata at bumagsak siya sa sahig na walan ng malay. Kala! Kala! Sigaw ni Maze, mabilis na lumapit sa kanya. Nang magkamalay si Kala, unti-unti niyang inalala ang lahat. Ang gabing puno ng alak, ang pait ng pagtatakwil ni Carlos, ang walang awang pagtataboy ng pamilya nito. Ang kahihiyan, ang takot, ang pangakong itatago niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngayon, ang pinakamatindi niyang bangungot ay nagkatotoo. Nakatingin siya kay Maze. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Pipasensya na, Sir Maze, bulong ni Kala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa sahig. Ayaw niyang makita ang tingin ni Maze. Ngunit si Maze ay hindi galit. Ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Gulat, sakit, at isang kakaibang kaligayahan. Ama siya. Sa loob ng 4 na taon, may mga anak siya na hindi niya alam. Ang mga alaala ng gabing iyon, 4 na taon na ang nakalipas, ay tila nagbabalik. Malabong ngunit naroroon. Isang gabing puno ng alak, isang babae na may matamis na ngiti, at isang pagkahulog na hindi niya inaasahan. Lumuhod si Maze sa harap ni Kala, hinawakan ang kanyang mga kamay. Huwag kang humingi ng tawad, Kala, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako ang humihingi ng tawad. Ako ang nagkulang. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may mga anak ako. Patawarin mo ako, Kala. Pangako, babawi ako. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko hahayaan na saktan kayo ng kahit sino. Yumakap si Maze kay Kala, mahigpit. Pakiramdam ni Kala ay nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito ang matinding sakit sa pag-iisip sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag. At ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Sa loob ng mahabang sandali, magkayakap lang sila. Binibigyan ng lakas ang bawat isa sa gitna ng matinding pagkabigla at pagbabago. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Mrs. Elena Alcantara, na narinig ang tungkol sa kalagayan ni Kaloy, ay dumating sa ospital. Nakita niya si Maze at Kala na magkayakap. At ang 3 bata, na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan, ay nakahiga sa kanilang mga kama. Ang kanyang mukha ay mula sa pagkabigla, pagkatapos ay galit at sa huli, isang matinding takot at pag-aalala ang sumasalamin sa kanyang mga mata, na tila may isang malaking lihim na ngayon ay tuluyan ng nabunyag. Napakasakit ng tingin ni Mrs. Elena Alcantara. Hindi lang ito galit, kundi isang klase ng takot na tila may malalim na pinanggagalingan. Nang makita niya si Kala at Maze na magkasama at ang mga bata sa silid, parang bumagsak ang kanyang mundo. Agad niyang hinila si Maze palayo kay Kala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Maze, ano ang ibig sabihin nito? Halos pabulong niyang tanong, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat. Siya? Ang babaeng ito? At ang mga bata? Hindi. Hindi ito totoo. Ma, kalma ka lang. Pilit na sabi ni Maze, ngunit may diin sa kanyang boses. Si Kaloy ang anak ko at ang mga bata. Sila ang mga anak ko. Napatakip si Mrs. Elena sa kanyang bibig. Namutla. Hindi maaari. Hindi ito ang plano ko. Hindi ko hahayaan na sirain ng babaeng ito ang buhay mo.
Bumaling siya kay Kala. Ang kanyang tingin ay puno ng pagkamuhi. Umalis ka sa buhay ng anak ko. Bibigyan kita ng anumang gusto mo, basta lumayo ka sa amin. Nanginginig si Kala. Ang mga salita ni Mrs. Elena ay tila nagpabalik sa kanya sa nakaraan, sa mga panahong itinaboy siya at hinusgahan. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Nandyan si Maze. Masapat na! Sigaw ni Maze. Tumayo sa harap ni Kala. Pinoprotektahan ito. Hindi ko sila ipagpapalit. Sila ang pamilya ko. At kung ano man ang ginawa mo noon, hindi mo pwedeng diktahan ang buhay ko ngayon. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pagtatalo, isang pamilyar at nakakatakot na boses ang narinig mula sa pintuan ng ospital. Oh, mukhang nagkakagulo rito. Nakuha niyo na ba ang DNA test? Huwag kayong mag-alala. Ako ang makakapagpatunay niyan. Si Carlos. Nakatayo siya doon. May ngisi sa labi. Tila nag-e-enjoy sa kaguluhan. Carlos! Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Kala. Puno ng takot. Gusto kong kunin ang mga anak ko, syempre. At ang pera ko. Mayaman na ang ama ng mga anak ko ngayon. Hindi ba, Maze? Tawa ni Carlos, tumingin kay Maze na may panunokso. Alam kong may karapatan ako bilang ama. Ipapakalat ko sa lahat ang tungkol sa inyong gulo. Sa tingin mo ba, Mr. CEO, makakayanan mo ang eskandalo? Sumiklab ang galit ni Maze. Wala kang karapatan sa kanila at wala kang makukuha sa akin. Naramdaman ni Kala ang matinding pagkabigo. Muling nabunyag ang lahat sa harap ng taong pilit niyang tinatakbuhan. Ngunit biglang nagbago ang reaksyon ni Mrs. Elena. Ang kanyang muka ay namutla at ang takot sa kanyang mga mata ay lalong lumalim nang makita si Carlos. Carlos, ano ang ginagawa mo rito? Umalis ka! Sigaw ni Mrs. Elena. May matinding diin sa kanyang boses. Oh, hi, Tita Elena. Ngisi ni Carlos. Hindi niyo ba ako namimiss? Matagal-tagal na rin simula nang huli tayong mag-usap tungkol sa problemang ito. Nagkatinginan sina Maze at Kala, litong-lito. Tita Elena, usapan noon. Mayroon bang mas malalim na koneksyon si Mrs. Elena kay Carlos kaysa sa inakala nila? Nanlamig si Mrs. Elena. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Napilitan siyang umamin dahil sa presensya ni Carlos at ang patuloy na panggigipit nito. Hindi ito dapat mangyari, bulong niya. Pagkatapos, nilingon niya si Maze. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak, ako ang may kasalanan. Unti-unting nagkwento si Mrs. Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinabi niya kung paano niya sinubukang ilayo si Maze sa isang arranged marriage na hindi niya gusto, na nagdulot sa kanya ng sakit noon. Kung paano niya inayos ang isang gabi upang magkaroon si Maze ng pagtakas na hindi niya inaasahan na mauuwi sa isang bagay na ganoon kaseryoso. At ang pinakamasakit sa lahat, inamin niya na siya ang nagbayad kay Carlos para iwanan si Kala noon, para hindi mabunyag ang lahat, para protektahan ang reputasyon ng pamilya Alcantara at upang mailayo si Kala sa buhay ni Maze. Napatulala si Maze. Ang kanyang mukha ay namutla at ang galit ay unti-unting pumalit sa pagkabigla. Tiningnan niya ang kanyang ina na ngayon ay lumuluha at humihingi ng tawad. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Kala na nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang buong buhay, ang lahat ng sakit at kahihiyan ay naging resulta ng isang kasinungalingan, isang pagmamanipula, at ang pagkukulang ng isang ina na akala niya ay pinoprotektahan ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng silid ng Ping Ospital ay mas mabigat pa sa pinakamalaking bato. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa isip ni Maze. Manipulasyon, kasinungalingan. Isang arranged meeting na naging simula ng isang buhay na itinago sa loob ng 4 na taon. Ang sakit at galit ay bumalot sa kanya. Ngunit higit pa rito, ang sakit para kay Kala. Tiningnan niya ang kanyang ina, na ngayon ay lumuluha at nanginginig,
At pagkatapos ay kay Kala na ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ma, paano mo nagawa ito? Tanong ni Maze, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Alam mo ba kung gaano karaming sakit ang idinulot mo kay Kala? Sa akin? Sa mga bata? Patawarin mo ako, anak. Hikbi ni Mrs. Elena. Nabulag ako sa kagustuhan kong protektahan ka. Ayokong maranasan mo ang sakit ng isang kasal na walang pagmamahal. Nabulag ako sa iniisip kong reputasyon natin. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Mrs. Elena, narinig ni Kala ang bawat salita. Ang sakit ay naroroon pa rin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nakita niya ang pagdududa, ang pagsisisi at ang tunay na pagmamahal ng isang ina, kahit na sa maling paraan. Tama na, ma. Mahina ngunit may diin na, sabi ni Maze. Nilapitan niya si Kala, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng ito mag-isa, Kala. Ako na ang bahala kay Carlos. At sa lahat ng ito, mabilis na kumilos si Maze. Ginagamit ang kanyang koneksyon at ang kanyang pribadong investigador. Tinipon niya ang lahat ng ebidensya laban kay Carlos, ang mga text messages na puno ng pananakot, ang mga tawag, at ang pagtatangka nitong panggipit sa kanila. Hindi nagtagal, naipasara ang kaso laban kay Carlos. Sa huli, si Carlos ay napilitang sumuko at umalis, at sinigurado ni Maze na hindi na siya makakagambala pa sa buhay nila. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Maze at Kala. Isinaysay ni Kala ang lahat ng kanyang takot, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat. Nakinig si Maze ng buong puso. Kala, pakinggan mo ako, sabi ni Maze, hawak ang kanyang mukha. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Biktima ka lang ng mga sirkumstansya at ng mga taong may maling intensyon. Ikaw ay isang malakas na babae, isang kahangahangang ina. Karapat-dapat ka sa pagmamahal, sa respeto, at sa kaligayahan. Hindi mo kailangang itago ang nakaraan mo. Tanggap kita, at mahal ko kayo ng mga bata. Ang mga salitang iyon ay tila balahibo na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang mga salitang pinakamimithi niyang marinig. Unti-unti, naramdaman ni Kala ang pagluwag ng kanyang dibdib. Patawad, hindi lang para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Isang araw, nilapitan ni Mrs. Elena si Kala. Ang dating matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Kala, panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Kung hindi ko lang sana inisip ang aking sarili, hindi ka sana dadaan sa lahat ng ito. Lumapit siya kay Kala at sa unang pagkakataon, yumakap siya dito. Patawarin mo ako, Kala. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging isang lola sa mga apo ko. Tanggap kita sa pamilya Alcantara kung papayagan mo. Niyakap din ni Kala si Mrs. Elena. Ang luha ay muling umagos sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng pagpapatawad at pagtanggap. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, naghanda si Maze ng isang sorpresa. Ang sala ay napuno ng maliliit na ilaw at bulaklak. Ang mga bata ay nakaupo sa sofa, kasama si Mrs. Elena na ngayon ay may ngiti na sa mga labi. Nilapitan ni Maze si Kala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay nito at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Kala, panimula niya. Akala ko, hindi na ako makakahanap ng pagmamahal pagkatapos ng lahat. Ngunit ikaw at ang mga bata ang nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Marami akong pagkukulang ngunit pangako, gagawin ko ang lahat upang bumawi. Gusto kong maging ama sa mga anak natin at gusto kong maging asawa mo. Yumuko si Maze
At sa harap ng kanilang mga anak at ng kanyang ina, lumuhod siya. May hawak na maliit na pulang kahon na may singsing. Kala di makulangan, papakasalan mo ba ako? Magtatayo tayo ng isang bagong simula, isang pamilya na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang mga bata ay nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng pag-asa. Nakatitig si Kala kay Maze. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga salitang, "Papakasalan mo ba ako?" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tila isang himig na pinakamimithi niyang marinig sa kanyang buong buhay. Sa harap niya, nakaluhod ang lalaking minsan niyang pinangangambahan, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, at ngayon ay ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang bagong buhay, isang tunay na pamilya. Nandoon si Ming, Lena at Kaloy, nakatingin sa kanila nang may pag-asa sa kanilang mga mata. Nandoon din si Mrs. Elena na ngayon ay nakangiti, may mga luha rin sa mga mata. "Oo, Maze," sagot ni Kala, halos pabulong ngunit puno ng damdamin. "Oo, papakasalan kita." Yumakap siya kay Maze, mahigpit, at ang mga bata ay agad na sumama sa yakapan, nagsisigawan sa tuwa. "May papa na kami!" sigaw ni Kaloy. Niyakap din sila ni Mrs. Elena at sa sandaling iyon, ang mansyon na dating puno ng kalungkutan ay napuno ng tawanan, luha ng kaligayahan at pagmamahalan. Ang maliit na pamilya na inakala ni Kala na hindi kailanman mabubuo ay ngayon ay kumpleto na. Ilang buwan ang lumipas at ang buhay sa mansyon ay nagbago ng lubusan. Hindi na ito isang tahimik na museo, kundi isang tahanan na puno ng buhay. Si Maze at Kala ay ikinasal sa isang simpleng seremonya, kasama ang kanilang mga anak at ilang malalapit na kaibigan. Ang mga bata ay masigla at masaya, at si Maze ay isang mapagmahal at responsableng ama. Si Mrs. Elena ay naging isang mapagmahal na lola na laging nagpapatawa at nag-aalaga sa mga bata, pilit na bumabawi sa kanyang mga pagkukulang. Isang hapon, habang nakaupo si Kala sa verada, pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa hardin kasama si Maze. Napangiti siya. Naalala niya ang kanyang sarili noon, isang babaeng puno ng takot, kahihiyan, at kawalan ng pag-asa. Ngayon, nakikita niya ang isang malakas na babae, isang ina na nagkaroon ng lakas upang harapin ang nakaraan, at isang asawa na natutong magpatawad at tumanggap ng pag-ibig. Ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting gumaling at napalitan ng mga aral at pagmamahal. Dumating si Maze, niyakap siya mula sa likod. "Masaya ka ba, mahal ko?" bulong niya sa tainga ni Kala. "Sobra," sagot ni Kala, sumandal sa kanyang dibdib. "Hindi ko inakala na posible pa ang ganito. Salamat, Maze, sa lahat." Hinalikan ni Maze ang kanyang noo. "Tadhana ang nagdala sa atin dito, Kala. At ikaw ang nagbigay buhay sa akin. Tayo, ang pamilya natin, ito ang simula ng lahat." Sa paglubog ng araw, ang siluweta ng isang masayang pamilya ay makikita sa hardin. Ang tawanan ng mga bata, ang nangiti sa labi ni Kala at Maze, at ang init ng pagmamahalan na bumalot sa kanilang tahanan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsama-sama, pinatunayan na ang pag-ibig, pagpapatawad, at pananampalataya sa tadhana ay may kakayahang bumuo ng isang bagong simula, isang pamilya na mas matatag kaysa kailanman. Ang isang babaeng minsay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa ay sa wakas ay natagpuan ang kanyang tunay na halaga, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Kala at Maze. Isang paglalakbay na pinatunayan na ang pag-ibig ay laging nakahanap ng daan. Sa puntong ito, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumubaybay sa bawat kabanata ng pagtatago sa likod ng ngiti. Ramdam ko ang bawat emosyon ni Kala
at Maze, ang bawat pagsubok at ang bawat tagumpay nila at umaasa akong nadama rin ninyo ito. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin na pinayaman ng mga pangarap, pagdududa at sa huli, pag-asa. Sana, sa pamamagitan ng kanilang kwento, ay naiwan sa inyong puso ang mensahe na ang pag-ibig ay tunay na may kakayahang magpatawad at magpagaling na kahit gaano kadilim ang nakaraan o gaano man karaming lihim ang baon, palaging may pagkakataon para sa bagong simula at tunay na kaligayahan. Ang isang babaeng matapang at mapagmahal ay karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig at paggalang anuman ang pinagdaanan. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento upang tayo ay matuturing magpatawad, magtiwala at maniwala sa kapangyarihan ng tadhana. Maraming salamat muli sa pagbibigay ng oras at puso sa kwento ni Kala at Maze. Kung mayroon kayong nais ibahagi, mga damdamin na lumabas o aral na natutunan, huwag mag-atubiling ibahagi ito. Ang inyong mga reaksyon at komento ay mahalaga para sa akin. Hanggang sa muling pagkikita sa susunod na kwento.